matuto at maaliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101 dahil dito marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE at welcome sa 5th episode ng Learning Express 101 Podcast. Yan, thank you so much sa pagpunta sa ating podcast ngayon. Alam ko na medyo bihira ang ating pag-upload, pero okay lang yan. At least, di ba, kinakaya natin na makapag-upload and makapag-update ng mga content para sa ating mga ka-LE na mahilig sa mga topics na ginagawa natin. Alright? Kumusta kayo mga ka-LE, no? Channel update muna tayo at let's see, tingnan natin yung rundown ng channel natin ngayong taon 2026. Ilan na ba yung na-upload natin? 1, 2, 3, 4. So as of now, March 2026, meron na tayong 4 na na-upload sa ating YouTube channel mga ka-LE. Kung hindi nyo pa napapanood yan, no? Panoorin nyo na yung mga yan. Dahil as usual, laging interesting ang ating topic, no? Ito yung una nating in-upload ngayong taong 2026 ay tungkol sa Universal Church, which is yung Catholic Church. Next is paghahanap ng alien life. Alright, next is tungkol naman sa the big one. At ang pinaka-latest nating upload ay tungkol sa Library ng Alexandria. At ang nakakalungkot na pagkawasak ng maalamat na silid-aklatang ito. Naku mga ka-LE, kung hindi nyo pa napapanood yan, panoorin nyo na yung mga yan dahil sigurado ako na mag-i-enjoy kayo at marami kayong matututunan dahil sa ating mga interesanting topics. Alright? Punta lang kayo sa ating main channel, ang Learning Express 101, and doon nyo yan makikita lahat. Okay, simulan na natin ang ating usapan, no? Mamaya mga ka-LE, so gaya ng dati, namili ako ng mga comments na iniwan niya sa ating mga videos na in-upload and of course sa ating podcast. Maraming salamat sa pag-iwan ng comments mga ka-LE. So i-shoutout muna natin pala, no, yung mga nag-iwan ng comments sa 4th episode ng ating podcast. Shoutout kay Domingo De La Rosa 8584. Yan, sabi niya, background ko idol kay LE habang nagji-gym. Good luck kay LE and ingat sa pag-gym. Sana ma-achieve mo yung gusto mong health. Ano tawag doon? Healthy goals. Yan, health goals. Yan, shoutout din kay Norman Mancilia. Yan, sabi niya, hello idol. Hi Norman, shoutout sa iyo. Shoutout din kay Puff Main 7169. Sabi niya, grabe yung ginawa nila dyan eh. Yan, so eto yung comment to guys, mga ka-LE, comment to under doon sa 4th episode ng ating podcast, okay? Ito yung mga comment doon, sinashoutout ko lang. Mamaya, sinashoutout ko yung mga comments na iniwan nyo naman doon sa ating main channel. Ayan, shoutout din kay Maiko Reyes, U8V. Sabi niya, nice ka-LE. Pa-shoutout po sa susunod mong video. Meron ditong mahabang comment no, mula siya kay @connect369. So, hindi na lang natin babasahin yung comment kasi medyo mahaba. Pero ang ganda ng comment niya actually. Ito yung ito yung mga comment na nagbibigay ng interest sa akin. Alam niyo mga ka-LE, kaya gusto ko nagko-comment kayo kasi ang dami yung sinasabing interesting na bagay. Promise. Yung parang kayo yung nagpapaalala sa akin na wait, may nalimutan ba ako? Ganun ipo-point out ng ibang ka-LE natin. So, eto yung comment ni @connect369. So, interesting din yan mga ka-LE. Shoutout sa iyo @connect, okay? Kung gusto niya basahin, hindi ko na lang babasahin kasi mahaba eh. For the interest of time na lang, no? Pero thank you so much sa pag-comment. Napakaganda ng comment niya. Alright? So, ano ba ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-LE? So, kung nakaraan, pinag-usapan natin ang alien cult na The Heaven's Gate, kung saan ang nakakalungkot na kaganapan kung saan lahat sila ay nagsagawa ng suicide ritual, no? Nakakalungkot talaga. Sana wala nang dumating na kulto na kagaya nito sa ating kasaysayan. Okay. Sana wala nang ganitong klaseng kulto na death cult na dumating sa
sa kasaysayan natin. Alam niyo kasi mga ka-LE, no, merong psychology yung mga tao na sumasali sa kulto. And most of them talaga, sila yung mga tipo ng tao na mga lost sa buhay. And usually, sila yung mga may hina yung confidence, may pinagdadaanan, marami silang questions, merong existential crisis, kaya mas madali silang naiinganyo ng mga cult leader na sumali sa mga ganitong kulto. Kaya nakakalungkot. Kaya dapat, alam nyo yun, bantayan and gabayan natin yung isa't isa, yung mga mahal natin sa buhay. And tulungan natin sila na maging confident and tulungan natin yung mga taong mahal natin sa pinagdadaanan nila para hindi sila ma-attract sa mga ganitong klaseng kulto. Yung mga cult kasi, magaling sila magsabi ng mga bagay na gusto mong marinig. Halimbawa, kung feeling mo walang nagmamahal sa'yo, yung kulto pag nilapitan ka niyan, ipoprovide niyan sa'yo yung community na hinahanap mo para maingganyo ka. Ganun yung tactics na ginagamit nila. So, dapat tayong mag-ingat sa mga ganitong klaseng religious organizations. Okay? So, mga ka-LE, no, ingat-ingat tayong lahat. So, ang pag-uusapan natin ngayon, no, ay ang isa na namang interesting na topic at ayan ay ang kwento ng Radium Girls. Alam niyo ba yun mga ka-LE? Kilala niyo ba ang Radium Girls? Ito ay tungkol sa kwento ng radiation at tungkol sa mga kababaihang namatay dahil sa radiation poisoning habang sila ay nagtatrabaho. So yan ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-LE. Kaya i-ready nyo na ang paborito nyong merienda, no? So ito yung mga favorite kong merienda. Either ensaymada, turon, banana Q, nilagang mais, yan, ano pa ba? Yun yung mga go-to na merienda ko. And yun din kasi yung, yun yung mga favorite na merienda ko. And yun yung lagi kong pinapartner sa kape kahit na hindi bagay. Yung kasi yung available sa mga tindahan na malapit sa akin. Alright, so mga ka-LE, simulan na natin. Kung handa na kayo mga ka-LE, kunin nyo na ang paborito nyong merienda at kape. Dahil pag-uusapan na natin ang Radium Girls at ang radiation poisoning na kanilang pinagdaanan. So, komportable na ba kayo sa inuupuan niyo mga ka-LE dahil sisimulan na natin ng ating talakayan at kwentuhan. At umuulan ngayon no, habang nagre-record ako kaya parang masaya ako and komportable na mag-record. Kasi laging ganito kapag umuulan, ang ginagawa ko lagi is either nagre-record ako ng podcast or nakikinig ako ng podcast or nakikinig ako ng audiobook. Hindi ko alam, parang masaya kasi talaga kapag umuulan tapos nagre-relax ka sa loob ng bahay mo. Yes, okay. Simulan na natin ang ating kwentuhan. Alright, here we go. So, ang ating kwento ay nangyari noong 1920s. And nga pala mga ka-LE, no, tulad ng alien cult topic natin last time, yung Heaven's Gate. Ang kwentong ito ay isa ring true story. Alright, nalimutan ko sabihin kanina. So, yun. Start na tayo. Noong 1920s, may isang factory sa United States na pag-aari ng kumpanyang Radium Luminous Material Corporation. Ang kumpanyang ito ay nababalot ng kontrobersiya dahil ang mga kababaihan sa kanilang pabrika ay sunod-sunod na namamatay dahil sa isang misteryosong sakit. Yung iba sa kanila ay nagkakalaglagan yung mga ipin. And yung iba naman, yung mismong pangatalaga nila yung natatanggal. Sumusuka sila ng dugo at lahat ng sugat sa katawan nila ay hindi gumagaling and nagkakaroon lagi ng infection. So, nangihina sila ng sobra na tipong yung hindi na sila makatayo and then saka sila mamamatay. Ganong klaseng level ng sakit yung pinagdadaanan nila habang sila ay nagtatrabaho sa pabrika ng Radium Luminous Material Corporation. Yun yung pinagdadaanan nila bago sila mamatay. Ngayon mga ka-LE, ano bang nangyari sa mga kababaihang ito? Ano ang pinagmulan ng kanilang misteryosong sakit at nakakalungkot na kamatayan? Yung mga kababaihang ito mga ka-LE ay mas kilala natin bilang Radium Girls. Sila yung mga kababaihang hinire ng Radium Luminous Corporation sa kanilang pabrika upang magpintura ng maliliit na numero
at kamay na makikita natin sa mga relo. So yung pintura na ginagamit nila ay mayroong glow-in-the-dark property dahil ito may nagtataglay ng element na kung tawagin ay radium. Ngayon mga ka-LE, talakayin muna natin kung ano ba ang elementong ito. Tapos saka nating balikan yung kwento ng mga radium girls para mas maintindihan natin kung ano ba talaga yung nangyari sa mga factory workers na ito. Noong 1898, nadiskubre ni Marie at Pierre Curie ang element na kung tawagin ay radium. Ngayon mga ka-LE, sa panahon natin ngayon, alam na natin na ang radium ay isang radioactive element at ang radiation na binubuga ng elementong ito ay nakakasama sa ating katawan. Pero noong mga panahong ito, hindi pa lubusang nauunawaan ng mga tao ang properties ng radium at hindi pa malinaw kung ano ba ang epekto nito sa ating katawan. Sa katunayan nga mga ka-LE, sa pagpasok ng 1900s, ilang taon matapos madiskubre ang radium, nagsimula agad yung mga tao na gamitin ito sa iba't ibang bagay. Bukod sa meron itong glow-in-the-dark property, may mga tao rin na nagkiklaim na ang radium daw ay mayroong restorative properties at maaari itong gamitin bilang gamot sa mga sakit. Ginagamit ito ng mga tao bilang panggamot sa cancer noon at ito yung tinatawag nilang radiation therapy. Yung ibang tao naman ay naglalagay ng radium sa mga inuming tubig nila kasi naniniwala sila na meron daw healing properties yung radium. And kapag ininom mo to, gagaling yung loob ng katawan mo kasi maiinom mo yung radium kumbaga pagagalingin ka niya from the inside. So bukod pa riyan, dahil sa kulay nitong luminous green, nilalagay din ito ng mga tao sa iba't ibang pang-araw-araw na bagay noon. Yung mga kumpanya at mga factory na gumagawa ng mga produkto tulad ng toothpaste, face cream, cosmetic products at mga sabon, nilalagyan nila ng radium yung mga produkto na ginagawa nila tapos sa kanila to ibebenta sa mga tao. Maraming kakaibang claims ang mga negosyante tungkol sa radium noon. Siyempre ginagawa nila yun para makabenta. Lalo na yung mga tao, that time, hindi rin sila aware sa panganib na dala ng radiation. Sinasabi na yung mga sabon at creams daw na hinahaluan ng radium ay nakakaputi at nakakaganda ng balat. Naisip ko lang mga ka-LE, yung mga commercials natin para sa mga pampaputing sabon dito sa Pilipinas. Di ba madalas din nilang sabihin na kapag ginamit daw natin yung sabon nila, magiging radiant daw yung balat natin. Parang naalala ko lang kasi katunog nung naalala ko lang kasi yung mga sinuunang negosyante pala nilalagyan nila ng radium yung ibang sabon and cream para pumuti daw yung balat. Naisip ko lang na baka yun yung ibig sabihin ng radiant skin na naririnig natin sa mga commercials natin. Pero wala naman yatang connection yun, Mabalik tayo sa radium mga ka-LE. Noong early 1900s, yung mga sigarilyong may taglay na radium ay hindi daw delikado sa kalusugan. Dahil yung mga radium daw ay may kakayahan itong i-restore yung mga damages na nadudulot ng paninigarilyo sa ating katawan. So, syempre mga ka-LE, alam na natin ngayon na mali ito, na hindi ito totoo. Yun lang yung claims ng mga businessman nung first time na ma-discover yung radium. Kasi syempre gusto nilang kumita, gusto nilang mabenta yung mga produkto nila sa mga tao. Nilalagay din nila ang radium sa mga pintura kung saan ang mga pintura na hinahaluan ng radium ay nagiging glow in the dark. Yun. Ngayon mga ka-LE, balikan na natin yung mga factory workers na kinikwento ko sa inyo kanina. Kaya hinar ng Radium Luminous Material Corporation ang mga kababaihang ito ay dahil maliliit yung mga kamay nila compare sa mga lalaki. Yung mga maliliit na kamay kasi na ito ay perfect para sa maliliit na paintbrush at relo na kanilang pinipinturahan. Gamit yung mga maliliit na brush na sinasawsaw nila sa glow-in-the-dark paint, pinipinturahan nila yung mga numbers at kamay ng mga relo para yung mga numbers at kamay ng relo na yon ay maging glow-in-the-dark. So itong mga factory workers na mga ka-LE, tinuruan sila ng mga supervisors nila na gamitin yung bibig nila para patulisin yung dulo ng paintbrush na kanilang ginagamit. So ganito yung proseso nila mga ka-LE. Bago nila isawsaw yung paintbrush sa pinturang may halong radium,
pinapatulis muna nila yung paintbrush na yon, yung dulo ng brush, gamit yung bibig nila. Parang tinatanod nila yung brush, mga ka-LE. Parang kapag maglulusot kayo ng sinulid sa butas ng karayom, mga ka-LE. Di ba bago natin ilusot yung sinulid na yun sa butas ng karayom, pinapatalas natin yung dulo ng sinulid gamit yung bibig natin. Ganun yung ginagawa ng mga radium girls. So, pagkatapos nila patulisin yung paintbrush gamit yung bibig nila, isasawsaw nila sa radium paint ang brush na yon, and then saka nila maingat na pipinturahan yung mga numbers. Tapos, uulitin nila yung parehong cycle na yun gamit yung parehong brush. So, kung iniisip ng mga ka-LE sa prosesong ito ng kanilang trabaho, nakakakain sila ng maliliit na amount ng radium. Ngayon, mga ka-LE, nung tinanong nila kung delikado ba yung trabaho na kanilang ginagawa, inassure sila ng factory owner na ligtas gamitin ang radium at wala itong masamang epekto sa katawan. At alam na natin ngayon, mga ka-LE, na hindi ito totoo. Dahil si Marie Curie, yung babaeng nakadiskubre ng radium at pinag-aralan ito, ay namatay sa sakit na aplastic anemia. Ito raw ay isang klase ng sakit na madalas nakukuha sa matagal na exposure sa radiation. Ngayon, mga ka-LE, dahil na i-expose sila sa radium sa trabaho nila, sa oras na mag-out itong mga factory workers na ito, nagliliwanag na yung mga damit, buhok at saka balat nila. Pati yung lips nila, syempre. Gumigimik sila after nila magtrabaho at sa mga party na yun, sila lang yung mga babaeng nangingibabaw. Kasi nga, literal na glowing sila. Glow in the dark, diba? At dahil nga sila ay nagliliwanag sa dilim na parang mga multo, nakilala sila ng mga tao sa bar bilang mga ghost girls. Yun yung tinawag sa kanila. Ngayon, mga ka-LE, ganda-ganda sila sa sarili nila nung mga panahong iyon. Noong kasi, medyo mahal yung mga radium products and na-associate ito ng mga tao sa mga high-class societies. Mga mayayaman lang kasi ang madalas na may kakayahang bumili ng mga glow-in-the-dark na products noon. So dahil puno ng radium yung katawan ng mga radium girls, nagagawa nilang makakuha ng atensyon at makipaghalubilo sa mga mayayaman. Ngayon, mga ka-LE, hindi nagtagal, nagsimula nang dumaing sa sakit ang mga kababaihang nagtatrabaho sa radium factory. Yung unang babae na nakaranas ng masamang epekto ng radiation ay si Mali Magia. Nakaranas siya ng matinding sakit sa ipin at nagpunta siya sa dentista para ipabunot niya yung masakit na ipin na yun. So, makalipas ang ilang linggo after niyang magpabunot ng unang ipin, hindi pa rin nawawala yung matinding sakit sa area ng bibig niya. Kaya bumalik siya sa dentista at dito na napansin ng dentista na parang hindi gumagaling yung unang pinagbunutan ng ipin niya. Nakita ng doktor na yung butas sa bibig niya ay nandun pa rin at parang palala siya ng palala. So, pinabunot ni Mali yung iba pa niyang ipin, pero hindi pa rin daw nawawala yung sakit. Doon sa area ng bibig niya pa rin. Lumala yung kondisyon ni Mali. Nagkaroon siya ng ulcer at nagsimula na rin ma-impeksyon yung mga butas niya sa bibig kung saan binunot yung mga ipin niya. So, bumalik siya ulit sa doktor para magpa-check up. Tapos, dito niya nalaman na wala na palang laman yung buto niya sa panga. So, ganun katindi yung nangyari sa kanya, mga ka-LE. Una, sumakit lang yung ipin niya, pinabunot niya yung mga ipin niya. Tapos, nung naubos na yung ipin niya, hindi gumagaling yung mga sugat na kung saan binunot yung ipin. And then ngayon, nalaman nila na wala nang laman yung panga niya. As in, literal na parang ampaw na yung nangyari. Makalipas ang ilang buwan, namatay na si Mali sa edad na 25 noong September 12, 1922. Ngayon, mga ka-LE, hindi alam ng mga doktor kung ano yung tunay na kinamatay ni Mali. Kaya nilagay na lang nila sa records niya na ang kinamatay daw ni Mali ay syphilis. So yung syphilis ay isang klase ng STD na kumalat noong 1920s. Mabalik tayo, mga ka-LE. Pagdating dun sa mga babae na nagtatrabaho sa factory, hindi pa nila alam na konektado sa radium yung pagkamatay ng katrabaho nila na si Mali. Nakakaramdam na rin sila ng mga sakit pero hindi pa nila nadidiscover na yung radium paint na napupunta sa balat nila at nakakain nila ay nakakasama pala sa kanilang kalusugan. Siyempre, bukod pa dyan, mga ka-LE, tiwala rin sila sa mga amo nila noon. Kumbaga, wala silang reason para maghinala.
Bukod kasi sa wala pa naman silang ibang pagkukuhaan ng impormasyon. Kasi una, wala pang internet dati. And hindi pa masyadong naiintindihan ng mga tao na delikado pala yung radiation. Nakikita rin nila na yung mga high class na tao ay ginagamit yung mga produktong nagtataglay ng radium. Yung mga relo nga na pinipinturahan nila ng glow-in-the-dark paint ay ginagamit ng mga mayayamang businessman at ng military personnel. So hindi agad nila naisip na delikado pala yung mga pintura na ginagamit nila sa trabaho. Ngayon mga ka-LE, ilang buwan matapos mamatay si Mali, sunod-sunod na rin namatay yung iba pang radium girls. At napansin ng mga doktor na pare-pareho yung mga sintomas na nakikita nila sa mga babaeng nagtatrabaho sa factory na yun. Kung ano yung nangyari sa unang namatay kay Mali, ganun din yung nangyari sa iba. Dahil dito, kinumpronta na ng mga tao yung may-ari ng pabrika kung saan nagtatrabaho itong mga radium girls. Dininay naman ng factory owner yung allegations ng mga tao sa kanya at inassure niya na hindi nakakasama ang radium sa katawan. Bumuo pa nga siya ng isang research team para mapatunayan niya ito. Kaso nga ng mga ka-LE, lumabas sa investigation ng research team na binuo niya na nakakasama nga ang radium sa katawan natin. Tinago ng factory owner ang research na to at bumuo siya ng bagong research team na magsasabi sa mga tao na hindi nakakasama ang radium. So basically mga ka-LE, ginamitan niya ng propaganda itong mga tao na to. So dahil nga hindi alam ng mga tao yung unang resulta ng research, medyo naniwala sila sa sinabi ng factory owner. Ngayon mga ka-LE, may kasabihan tayo na laging nagtatagumpay ang katotohanan. At ito nga ang nangyari dahil noong 1925 na pag-alaman ng pathologist na si Harrison Marthand sa kanyang investigation na ang radium nga ang pumatay sa mga babaeng factory workers. Namatay sila sa radiation poisoning at winasak ng radium yung katawan nila habang sila ay nagtatrabaho sa radium factory. Ngayon mga ka-LE, sinubukang sirain ng mga factory owners itong study ni Harrison pero hindi na naniwala yung mga tao sa kanila. Bukod pa dyan, nagsampa rin ng kaso yung mga natitira pang radium girls na nagtatrabaho pa rin dun sa factory. Nung nangyari yung hearing mga ka-LE, hindi na sila nakaka-attend sa korte kasi sobrang sama na ng pakiramdam nila. Nung nangyari yung hearing mga ka-LE, hindi na sila nakaka-attend ng korte kasi sobrang sama na ng pakiramdam nila. Lahat ng parte ng katawan nila mula sa loob hanggang sa labas ay sumasakit. Dahil dito, sa dulo, nagkaroon na lang ng settlement yung mga panig at hindi na natuloy yung kaso nila laban sa Radium Luminous Material Corporation. So, dahil hindi natuloy yung kaso mga ka-LE, nagtuloy-tuloy pa rin yung operations nila. Ngayon, yung isang empleyado nila na si Catherine Donoghue, nakaramdam siya ng sakit sa katawan niya at pareho yung sintomas na nararamdaman niya sa sintomas ng mga radium girls na namatay. At noong mga panahong iyon, unti-unti nang bumagsak yung katawan niya. Dahil dito, kinasuhan niya yung Radium Luminous Corporation kahit na malapit na siyang mamatay. So nagtuloy-tuloy yung hearing, lumaban siya, pinilit niyang pumunta sa korte tuwing merong hearing at nanalo siya dun sa kaso na kanyang sinampa. Pagkatapos ito mga ka-LE, natigil na yung operation ng mga factory na gumagamit ng radium. Na-required ng government na ipa-close at ipalinis yung mga factory nila dahil sa panganib na dala ng matinding radiation na nagkalat sa buong factory. Dahil sa kasong ito, na-realize ng mga tao at ng mga gobyerno na responsibilidad ng mga kumpanyang pinagtatrabahuhan natin yung kaligtasan at kalusugan natin. Kailangang masiguro ng mga kumpanya na ligtas tayo sa ating pinagtatrabahuhan at hindi tayo madidisgrasya. Nga pala mga ka-LE, kung meron kayong kakilala o kung kayo mismo ay nadisgrasya o naaksidente habang kayo ay nagtatrabaho at yung disgrasya na yun ay nakapag-cause ng permanent disability or damage sa inyong katawan, pwede kayong magsumbong sa mga government agencies tulad ng DOLE. Dahil yung mga government agencies na ito ay ang nagpoprotekta sa karapatan nating mga manggagawa. So itong kwento ng Radium Girls mga ka-LE ay nagbigay ng lesson sa civilization ng sangkatauhan na yung mga manggagawa, kailangan natin silang protektahan. Kailangan meron silang karapatan at kailangan merong government na nagpoprotekta sa kanila. Dahil kung hindi,
yung mga kumpanya na yan, aabusuhin nila yung mga manggagawa natin. So, 'di ba? Kailangan natin, and especially mga ka-LE, importante rin na tayong mga manggagawa, dapat knowledgeable tayo sa karapatan natin, 'di ba? Kung sabi nga nila, kung nasa katuwiran, dapat ipaglaban mo. Yun, dapat. 'Di ba? Yung mga kasabihan na yan pala mga ka-LE, kaya yan tumatagal, kaya yan umaalingaw-ngaw sa loob ng tenga natin kasi nagtataglay ng katotohanan yung mga yan. And alam natin to. Alam natin na yung mga kasabihan na yan ay nagtataglay ng katotohanan. Kaya, ang dali nilang sabihin, ang dali nilang ulit-ulitin, and nagme-make sense talaga sila. Diba? Tama naman ako. So, yun yung kwento ng Radium Girls, mga ka-LE. So, nakakalungkot lang na kailangan nilang masacrifice yung kalusugan nila para lang ma-realize ng mga tao at ng kumpanya at ng gobyerno na dapat pala iniingatan natin yung mga manggagawa natin. And nakakalungkot din kasi considering na hindi pa pala fully understood ng mga tao yung danger ng radiation noon. Kasi kung ngayon to nangyari mga ka-LE, sigurado ako na walang magtatrabaho sa kumpanya na yun. And yung government, pahihintuin agad yung operations ng mga factory kung alam nila na merong mapanganib na radiation na matatagpuan sa factory na yun na makakasama sa kalusugan ng mga manggagawa. Yun mga ka-LE, which is, meron tayong mga iba't ibang klase ng radiation mga ka-LE. May iba-ibang flavor yan. May mga nakakasamang radiation tulad ng nanggagaling sa radium at sa uranium. At meron din mga mabuting radiation, di ba? Tulad ng radiation, let's say for example lang naman na nanggagaling sa sinag ng araw. Yan. So, hindi lahat ng radiation ay masama. May mga radiation na mabuti, na nakakabuti sa ating katawan, at may mga radiation na nakakasama. At dun tayo dapat protektahan ng ating kumpanya at ng government natin sa mga radiation na nakakasakit sa ating katawan. Okay? At doon na nga nagtatapos ang kwento ng Radium Girls, mga ka-LE. Interesting na kwento yan, And sa susunod na podcast natin, tatry natin humanap ulit ng interesante pang kwento na magbibigay ulit ng interest sa atin, of course. So, move on na tayo mga ka-LE at puntahan na natin ang mga comments na iniwan nyo sa mga videos natin sa ating main channel. So, pumili ako ng ilan sa mga ito and babasahin natin sila ngayon, and kapag alam natin ang sagot, syempre sasagutin natin mga ka-LE, Yun, kaya dapat mga ka-LE, every time na mag-a-upload tayo, mag-iwan lang kayo ng comments doon dahil binabasa ko yan isa-isa and namimili ako kung sino yung interesting para sa akin. And I think na kaya kong sagutin. Ayan, alright? So, ito yung una nating question or comment mula sa video na ating in-upload tungkol sa Universal Church. Yan ay mula kay at one just Carl. Yan, sabi niya, meron po bang kahit isang sekta ng Kristyanismo na sumusunod sa salita ni Jesus? Hindi madaling sagutin to ka-LE, pero ang sagot dito ay oo at hindi. So, basically mga ka-LE kasi, sobrang advanced and sobrang interconnected and technologically advanced na ng society natin. Wala na talagang mga Kristiyano na talagang literal na eksakto na sinusunod talaga yung mga salita ni Jesus. Kasi imposibleng gawin yan sa panahon natin ngayon, mga ka-LE. Sa oras na gumamit kayo ng technology or anything na nagawa na produkto ng modernong mundo tulad ng mga gamot, antibiotics and vaccines, and androids, internet, yan, education system, hindi na agad tayo sumusunod sa salita ni Jesus. Kasi tandaan natin na itong mga to ay produkto ng modern civilization. Hindi ito produkto ng Bible or ng ancient teachings ni Jesus. So, kung sasagutin natin yung tanong mo ka-LE, meron pa bang kahit isang Christian sect na sumusunod sa salita ni Jesus? Ang sagot dito ay wala na. Siguro pwede mong sundin kung aalis ka sa civilization and then titira ka sa kawalan, titira ka sa, let's say, sa bundok, diba? Tapos susundin mo talaga yung mga turo ni Jesus doon. Pero, duda ko na magagawa mo kasi
kung aalis ka sa civilization natin, sa modern civilization natin, yung mga knowledge na nakuha mo sa civilization na to, madadala mo pa rin siya doon kung saan ka man lilipat. So yun, walang kahit isang Christian sect na sumusunod talaga sa teaching ni Jesus. Siguro pwede nating tignan to na in a way na pwede tayong maging Christian by heart but not in practice, di ba? Diba? Alam natin sa mga sarili natin na Kristiyano tayo. And sometimes, kung kailangan natin ng parang wisdom and spiritual guidance, pupunta tayo kay Jesus, titignan natin kung ano yung teachings niya. Pero, after that, babalik pa rin tayo sa panahon natin, which is yung modern world. Alright? Christian by heart, but not in practice. Yan. Ang next comment natin ay mula kay Kogon GF. Sa panunood ko, sabi niya, sa panunood ko ng LE, pinangalan ko sa ML ko, Anunnaki. Solid viewers ako ka LE, sabi niya. Yan. So, thank you ka LE, no. Actually, natutuwa nga ako mga ka LE kasi na-realize ko lang na parang, wait lang, yung channel ba natin yung nag-introduce sa mga Anunnaki sa mga Filipino? Hindi ako sure Kasi itong Anunnaki na to, alam ko na to kahit noon pa, nung college pa lang ako. Kasi hilig ko talaga yung pagbabasa and isa yung topic ng Anunnaki sa mga pinakauna kong natutunan. That time, yung knowledge na yun, tinatago ko lang. Pero nung pandemic kasi, sobrang na-bored ako kaya gumawa ko ng videos about dun sa Anunnaki and then yun nga, nag-take off. Actually, dito nag-start yung channel natin mga ka-LE and thank you so much at nagustuhan nyo. And thank you rin sa paggamit sa Anunnaki as your ML name. Alright? Kung ako tatanungin mga ka-LE, astig kaya yung pangalan ng mga Anunnaki, di ba? Kung naaastigan tayo sa mga Greek and Roman gods, dapat maastigan din tayo sa mga Anunnaki gods. Kasi sila yung pinakaunang mythological gods or gods na kinikwento at iniwan sa atin ng ating mga ninuno. Alright? Kung ako gagawa ako ng ML na tawag dito, ML name, ang ipapangalan ko ay gusto ko ipangalan ay Gilgamesh, di ba? Para pag naglalaro ako ng ML, pangalan ko Gilgamesh. Astig yun. Alright, move on na tayo sa ating next comment. Mula naman ito kay Alpot TV. Shoutout sa iyo. Yan. Sabi niya, salamat sa mga makabuhayan info master. I think, yun yata yung sabi. Wait, ulitin ko nga. Salamat sa mga makabuyuhan info master. Wala na po bang kasunod ang Anunnaki series? Feeling ko makabuluhan yung gusto niya sabihin doon. Nagkamali lang. Or baka ibang dialect yung ginagamit ni Sir Alpot TV. Yan, shoutout sa'yo. Question niya, wala na po bang kasunod ang Anunnaki series? Okay. Actually ka LE, meron pang kasunod ang ating Anunnaki series kaso hindi ko pa siya nagagawan ng video. Yun. So naghahanap kasi ako ng script tuloy. Naghahanap kasi ako ng libro na pwede kong ipandagdag sa mga kwento about sa Anunnaki na na-share ko na sa inyo. Pero so far nahihirapan kasi ako kapag binasa mo kasi yung mga libro ni Zecharia Sitchin, parang wala ka nang mahanap na ibang libro na mas okay doon. And usually, yung ibang libro na galing sa ibang author, parang kumuha lang din ng inspiration sa kanya. So, ayaw naman natin na ulitin lang. And, although yung mga libro ni Zecharia Sitchin, hindi ko pa yung lahat nagagawan ng content talaga about sa Anunnaki. Kasi medyo controversial nga yung ibang topics na tinatalakay niya dun sa libro talaga, and alam naman natin kung gaano ka-sensitive yung society natin dito sa Philippines, di ba? So nag-iingat na tayo ngayon. Hindi naman nag-iingat dahil na masama yung ginagawa natin. Nag-iingat tayo kasi ayaw na natin maka-offend or makasakit ng ibang tao based sa kanilang paniniwala. So ito yung mga topic na naisip kong gawin dito sa season 3 ng ating Anunnaki series. So, merong topic about sa UFO Bible Anunnaki incident. Ito yung kay Jacob, yung kwento ni Jacob sa Bible. Actually, connected pala siya sa mga Anunnaki. Next is
Anunnaki Gods Family Tree. Na-realize ko kasi na hindi ko pa pala na-share sa inyo yung family tree ng mga Anunnaki. So kapag kinikwento ko sila, sobrang daming character ng mga Anunnaki Gods. Medyo nakakalito siyang intindihin sa sobrang daming character. Meron pang isa, ito. Ancient Nuclear Anunnaki War. Yan. Aside from attacks na nangyari sa Sodom at Gomorrah na mababasa natin sa Bible, meron pang ibang Anunnaki war na nangyari naman sa ibang lugar, which is sa India. And yung story daw na yun, mababasa natin sa Mahabharata. Yan. Tapos ito pa, Anunnaki Earth Reset Theory. So ito yung idea na kapag hindi daw gusto ng mga Anunnaki gods yung ginagawa ng mga tao or yung kinalabasan ng mga tao, i-reset nila yung earth. Basically, iwa-wipe out nila lahat ng tao. So, eto kasi, working under the assumption to na yung human civilization ay experiment lang para sa mga Anunnaki. Na parang experiment siya na naging out of control. So, basically, yung mga Anunnaki dati, in-experiment nila yung mga tao and then, tinatry nila tingnan ko ano yung mangyayari hanggang sa hindi na nila na-control kasi ang bilis dumami ng mga tao. Yun yung mga topic na gusto ko sanang gawa ng video dun sa season 3 ng Anunnaki. Kaso, medyo overwhelmed pa ako ng mga trabaho ngayon. And, right now, meron akong tinatrabahong isa pang script na most requested din tungkol naman to kay Magdalena. Kasi inaabangan ng mga tao yung part 2 na yon. Lagi ko nalilimutan. Lagi akong chinachat ng mga ka-LE natin. Nagko-comment sila doon. Nalilimutan ko lagi na gawa ng part 2 si Magdalena. Kahit na ako rin mismo, gusto ko siyang gawa ng part 2. Nalilimutan ko lang talaga sa sobrang daming ginagawa. Well, hindi naman sobrang dami na sobrang busy ko. Kasi minsan kasi parang ayoko muna gumawa ng content. Gusto ko mag-relax lang, gusto ko magbasa, gusto kong makinig lang ng audiobooks, ganyan. Nakakapagod kasi isipin kapag lahat ng binabasa ko, gagawan ko siya ng content. Parang napapagod yung utak ko dun sa idea na yun. Na parang gusto ko lang muna enjoyin and i-absorb lahat ng binabasa ko. Hindi naman necessarily kailangan siya agad gawa ng content. Although, gusto ko, mahirap lang kasi siyang gawin. And right now, overwhelmed pa tayo sa trabaho. So, para sagutin ang ating ka-LE na si Alpot TV. Yan. May kasunod pa ang ating Anunnaki series, pero medyo matatagalan lang siya. Pwede siguro tayo magsundot-sundot ng paisa-isang video, pero hindi yung parang isang buong taon puro Anunnaki yung gagawin natin. Hindi ganun, okay? Alright, sana nasagot yung tanong. Next question na tayo, next comment. Yan, next comment mga ka-LE ay mula kay @SG Bermudez. Yan. Sabi niya, may idea sana tayo ka-LE kung paano makagawa ng pinaka mabilis na sasakyang pangkalawakan. Kaso lang, walang nagpopondo sa atin. Sana pondohan tayo ng ating government upang magawa na natin. Napakalaking halaga kasi ang kailangan. At wala pang bansa ang nakagawa nito ka-LE. At kahit 1 kilometro kalaki ay kaya nating patakbuhin ng mabilis yan na kahit ang planetang Kepler ay kayang abutin ka-LE. So, yun. Gusto ko yung idea ni ka-LE dito no, na kaya daw nating gumawa ng isang 1 kilometer long na spaceship na super bilis kaya nitong mag-travel sa space and mararating niya yung planet Kepler. Pero ka-LE, hindi naman sa parang pinapababa ko yung energy mo or dinidiscourage kita. Pero hindi kasi ganun talaga kadali. Eto, yung space travel, hindi siya ganun kadali. Tandaan natin yun ka-LE. Yes, pwede natin siyang isipin, theoretically speaking, may mga ganitong technology talaga. Pwede tayo mag-travel using wormhole, which is yung parang portal sa space na pwede magsilbing shortcut patungo sa ibang parte ng space. Pwede yun, kaso tandaan natin na especially etong mga gusto nating gawin na pag-explore sa space is nangangailangan ng pera. And isipin mo ka-LE, dito sa planet Earth, dito sa bansang Pilipinas, sobrang daming problema dito na nangangailangan din ng pagpupondo. So kahit na gaano kahalaga yung kagustuhan natin na mag-travel sa space na marating yung mga ibang stars,
mas importante pa rin talaga yung kapakanan ng tao na nandito sa planet Earth ngayon compare sa kagustuhan natin na marating yung ibang planets or yung ibang stars, di ba? Ganon kasi talaga ka LE eh. Hindi siya ganon kadali. At hindi rin sapat yung pera. Kasi let's say, sabihin natin na may pera nga yung government and ready sila magpondo. Tayo, yung bansang Pilipinas, meron ba tayong sapat na bilang ng scientist na kasing galing ng ibang bansa, ng mga scientist mula sa ibang bansa na magtatrabaho and bubuo ng spaceship na gusto nating gawin? And syempre, ultimately, bago to magkaroon ng budget from the government, tatanungin yan ng mga budget provider natin, ng mga senator, ng mga congressman, is this a priority? Kasi kung iisipin mo ka LE, dito pa nga lang sa mga simpleng infrastructure natin, dito sa Earth, dito sa Philippines, kagaya ng flood control project, sobrang dami ng katiwalian. Yun pa kaya na project infrastructure para sa outer space, 'di ba? Kung dito pa nga lang simpleng infrastructure para sa mga Pilipino dito sa lupa na mapapakinabangan natin, pumapalpak pa yung gobyerno natin. Paano tayo makakagawa ng rocket, 'di ba? Hindi siya ganun kadali. Kung yung simpleng dike nga lang, kung yung simpleng tulay, kung yung simpleng public school building, pumapalpak pa yung gobyerno natin. Paano natin naasahan yung gobyerno na makakagawa ng spaceship, ng rocket na kayang makipag-compete sa rocket ng ibang bansa at talagang tagumpay na makakarating sa space? Yung current capability natin ay testament kung ano lang yung kaya ng gobyerno natin. So, hindi sapat yung pera. Kailangan matalino rin yung mga tao, kailangan marami kang scientist, and kailangan yung government mo ay capable. Dapat competent yung government, diba? Hindi pwedeng marami ka lang pera, kailangan matalino rin yung mga tao mo. Kaya dapat mga ka-LE, alright, hindi ko ay pinapakilaman mga ka-LE pero i-promise nyo sa akin na buboto kayo ng maayos sa susunod na election. Imbestigahan nyo yung mga politicians na tumatakbo. Dahil tayo yung nagluluklok sa kanila. Okay? And kapag binoto natin yung politician and nanalo sila, kapag may ginawa silang mali or katiwalian, dapat i-call out natin sila. Dapat, di ba kahit binoto mo yung politician, dapat hindi ka magbubulag-bulagan sa ginagawa niyang maling bagay. Kailangan lumabas ka doon na express mo na hindi okay yung ginawa niya. Kailangan malaman ng politicians na yan na nandito kami, nagbabantay kami yung bumoto sa'yo, kaya ka may power dahil sa amin. And kapag hindi mo ginawa yung trabaho mo, tatanggalin ka namin dyan. Ganun yung ka-LE. Yun yung reason kung ba't wala tayong space program. Kasi hindi yun kaya ng government natin. Okay? Alright. Oh, hindi kita din discourage ka-LE. Baka mangyari siya in the future, yes. Pero right now, sa current situation ng climate, ng political climate natin, I don't think na mangyayari siya. Alright? Pero love natin yan, di ba? Gusto natin yung mga tao na matatalino. Actually, yung mga nagko-comment sa mga videos natin dito sa Learning Express 101, I know na matatalino sila kasi lagi sila nagbibigay ng kakaibang idea. Yung alam nyo yung, so ako nagsusulat ng script. So, I have my own ideas, right? And buo na yung idea ko and ini-express ko yun using content. Tapos, magugulat ako sa comment section na meron pang isa tayong ka-LE na magko-comment, mag-iiwan ng comment na meron siyang sariling idea na mas maganda sa idea ko. Okay? Masarap yun sa pakiramdam ka-LE. Kasi doon ko na-realize na, okay, may mga matatalinong tao na nanonood sa akin and I love that. So, I'm happy mga ka-LE na nahanap natin ang isa't isa. Thank you so much, SG Bermudez. Yan. Alright. Ang ating next comment ay mula naman kay Purple Pepper 1709. Sabi niya, hindi na ako naniniwala dyan. Pinagmumukha lang nilang naghahanap sila ng ibang nilalang. Pero, ang totoo, alam na nila kung nasaan sila. Kinokontrol nila ang tubig dahil ang tubig ay buhay. Mapasusunod nila ang mga tao kung kontrolado nila ang tubig. Kung talagang gusto nilang makakita ng iba pang nilalang, buksan nila ang Antarctica. Bilanggo tayo sa mundong ito at ayaw nilang malaman natin ang totoo. Ayan. Very conspiratorial yung comment ng ating ka-LE, no?
Pero hindi naman natin babasagin yan, diba? Kung dyan naniniwala si ka-LE, okay lang. Kung dyan naniniwala si ka-LE, ayos lang, diba? So, yun yung sabi. Pero pinakagusto ko dito is yung sinabi ni ka-LE na bilanggo tayo sa mundong ito at ayaw nilang malaman natin ang katotohanan. So, yung idea na bilanggo tayo dito sa planet Earth, yes, totoo mga ka-LE, no? Talagang etong mundo na to, eto yung kulungan nating mga tao. So, hindi tayo makakalabas dito or hindi natin mararating yung ibang mga stars or yung ibang planeta in the near future. Kasi sobrang layo ng mga planeta na yun and yung technology natin, wala pang capability na marating ang mga celestial bodies na yun. Although medyo disagree ako dito, sinabi niya na ayaw nilang malaman natin ang totoo. So, medyo disagree ako dito kasi yung mga scientists ka-LE, no, share ko lang. So, mahilig kasi ako magbasa ng mga science book and, ina-idolize ko tong mga scientists na to. Hindi ako naniniwala na ayaw nilang malaman natin yung totoo. Kasi yung mga scientists na yan, mga ka-LE, gustong-gusto nila na binabasa natin yung libro nila. I swear. Yung mga scientists na to, talagang, kaya nga sila nagpa-publish ng libro kasi gusto nila na malaman natin kung ano yung inaral nila. Yun. Isasuggest ko lang kay ka-LE Purple Pepper 1709. So hindi ko siya parang dinidiscourage or binabash. Isasuggest ko lang na try ka-LE Purple Pepper, try mo magbasa ng mga science book. Yan, mula sa mga scientists. Kagaya, let's say, ni Neil deGrasse Tyson or Carl Sagan. Classic yan. Yung mga libro ni Carl Sagan ka-LE, kung gusto mong yung parang magsimula na matuto sa science, Carl Sagan talaga. And my favorite, Professor Richard Dawkins. So, di ba, gusto niyo yun, nagiging British ako every time na binabanggit ko yung name niya. Because I love him. Gusto ko yan si Professor Richard Dawkins. And siya yung isa sa mga pinakaunang scientist na nabasa ko nung nag-i-start pa lang ako na magbasa ng libro. Alright, ka-LE yan, ha? Thank you, Purple, sa comment mo. Next is, comment mula kay Lightbringer LMS666. Lightbringer, ikaw ba si Prometheus? Umamin ka. Comment ka ngayon. Joke lang. Sabi niya, kabilang ang tubig sa dahilan para matupad ang habitable zone/Goldilocks zone. Nilalabag kasi ng H2O ang physics, ang point ko, kung walang tubig ang equator, magiging impyerno kasi malayo pa sa araw. Kaya tubig ang pinakamahalaga para mabuo ang life form. Pero huwag kalimutan si God. Siya ang may hawak ng lahat at di lahat ng sinasabi ng mga scientists ay totoo. Yung iba, para ilayo na lang tayo sa Diyos. Okay? Pwede ka maging God-like pero di ka pwedeng maging like God. Wow, ganda ng comment ni ka-LE, no? So, ito yung isa sa mga bagay na mahirap talagang pagbanggain, yung science and God. Kasi, para sa mga scientists kasi ka-LE, kailangan laging quantifiable yung mga bagay-bagay. Kailangan pwedeng i-observe, pwedeng makita, pwedeng obserbahan, pwedeng hawakan, or pwedeng basta something na pwede siyang ma-observe. Ang problem kasi with the God hypothesis, walang ganitong klaseng property ang God hypothesis. Yung God, hindi natin siya pwedeng i-observe, hindi natin siya pwedeng marinig, makita, mahawakan, maamoy. Kumbaga, gamitin yung mga senses natin para maramdaman and mapag-eksperimentohan siya. So, yun yung reason kung bakit hindi nire-regard ng mga scientists yung idea ng Diyos every time na nag-aaral sila ng science. Yun lang naman yun. Pero malay nyo ka-LE, diba, at some point, madetect natin si God or yung Creator, ganyan, diba? Wala namang problema kasi kung nandyan yan, makikita yan ng mga scientists at some point. And kapag na-detect nila yan, pag-aaralan nila yan, just like other branches of science. Malay nyo mga ka-LE, balang araw, pag na-discover ng mga scientists, si God, magkaroon ng branch na science, di ba? Parang ano ba yung Latin for God? Dio or Tio?
Ay, hindi. Meron na pala tayong theology, no? Hindi. Baka magkaroon ng branch ng science na tinatawag na God Science. Yung ganon, di ba? Which is yung pinag-aaralan nila is paano hanapin si Lord, paano kontakin si Lord. Yung mga ganong klaseng bagay ba? Di ba? So, yun. Dito sa dulo, sinabi niya, pwede ka maging God-like, pero hindi ka pwede maging like God. So, madalas ko rin gamitin to every time na meron akong kausap na mga tao. So, pero iba naman yung version ng akin. Ang sinasabi ko is, pwede tayong, ano ba yun? Wait, about sa angels and gods. So, pwede tayong maging angel sa kapwa natin, pero hindi natin kaya maging Diyos. Yun yung sinasabi ko. Naalala ko lang, kahawig kasi ng sinabi ni Ka-LE, no? Alright. Next comment na tayo. Thank you sa comment mo, Ka-LE Lightbringer LMS666. Thank you. Next comment ay mula naman kay @Carl Byron D7. Wala ka talagang kwenta mag-storytelling. Kaya kahit matagal ka na sa YouTube, walang asenso. Sabi niya, ouch. Nasaktan ako doon, Ka-LE. My friend, Carl Byron, are you trying to hurt my feelings? Well, kidding aside, Ka-LE, no? It's not like that. Hindi naman sa we're trying to find asenso here, di ba? Kasi tandaan natin, Ka-LE, na yung style ng paggawa ko ng content is my style, which is yun nga, pagbibigay ng narrative and pagkikwento. Kung hindi mo yun gusto, Ka-LE, it's okay. Pwede ka naman magpunta sa ibang YouTuber na lang, di ba? Na parang magsusut sa kung paano yung way ng storytelling na gusto mo. So, yun. And gusto ko lang sabihin na kung hindi natin gusto yung topic or yung videos na ina-upload ng isang content creator, hindi ibig sabihin nun na wala na yung kwenta. Yung preference mo na topic or subject or content, sa'yo lang yun. Hindi mo pwedeng sabihin na walang kwenta isang bagay dahil hindi mo siya gusto. Okay? Lipat ka na lang sa ibang YouTuber. Okay? Ganun lang yun para wala tayong samaan ng loob. And thank you sa comment mo kasi lagi ko naaalala yung mga ganitong comment na hindi talaga lahat ng tao magugustuhan yung content natin. Alright? Even yung mga content nga natin na may disclaimer, nagagalit pa rin yung mga tao. Kasi hindi nila mapigilan na merong nagdi-disagree sa kanila. Which is okay lang naman. Kung ayaw, basta ang sinasabi ko dito is, kung ayaw nyo sa mga content ko, na-offend kayo, hindi nyo gusto yung style, hindi kayo nag-agree, you can leave. Okay? I-hit nyo na lang yung dislike, mag-iwan kayo ng hate comment kung gusto nyo, babasahin ko rin naman yan. Although, hindi naman talaga ako na-hurt kasi naiintindihan ko na may iba-iba talaga tayong gusto. Okay? Yun yung Ka-LE. Alright? And hindi naman tayo nagsisik ng asenso sa YouTube because like I said before, ang content creation is a hobby for me. Alright? Para sa akin kasi, masaya siyang bagay. Hindi siya dapat nakaka-stress. Okay? So, I know na hindi mo nagustuhan yung content na ginawa ko. About kasi sa alien yung iniwan niyang comments, mga Ka-LE. No? And I think hindi yata naniniwala si Ka-LE Carl Byron sa mga aliens. And okay lang yun. Okay lang na hindi ka maniwala. Hanap ka na lang ng content creator na magugustuhan mo. Okay? Alright. Sana maging okay ka, Ka-LE. Good luck sa'yo. Okay. So, dito na tayo sa shoutout sa ang mga first comment na in-screenshot ko ay si Warly Warla. Yan. Second comment siya. At ang ating first comment ay si Felicito Tendencia. 750. Siya ang first comment sa isa sa ating mga videos. Yan. Thank you so much, Ka-LE, no? Yan ang ating first commenter sa ating Big One video. Yan. Shout out sa'yo, Noob Games. Z3J3N. Yan. Sabi niya, first commenter. Yan. Shout out din sa'yo sa Ka-LE Dimitri Place 420. Yan. Sana mangyari na yan, ASAP, para mawala na tayong lahat. Grabe naman to si Ka-LE. Nag-comment siya sa The Big One video natin. Sabi niya sana daw mangyari na agad. Wag naman sana, di ba? Matagal pa yan. Siguro baka nga 400 years from now pa yan mangyari eh. So, yun. Wag natin ipagdasal ang katapusan ng sibilisasyon nating mga tao. Kasi tandaan natin na yung mga tao na una sa atin, nagsikap talaga sila para ma-provide sa atin itong civilization
na dinadanas na natin ngayon. Although medyo mahirap lang mabuhay dito sa civilization natin, pero kaya naman, di ba? Kaya naman. Yan. Shout out, mula naman, next comment is mula kay Crowley06. Yan. Sabi niya, isang makabuluhan at kapupulutan ng aral na paksa na naman kay LE. Pa-shout out sa susunod na podcast niyo. Yan. Shout out sa iyo, Crowley6. Yan. Thank you so much sa pag-support sa ating channel. Okay? And of course, mga ka-LE, hindi ko naman malilimutan no, na i-shout out ang ating mga channel members. No? Sila yung mga channel members na nagdo-donate sa ating channel. Yan. Yan ay sina... sobrang grateful talaga ako sa inyo, guys. Thank you so much. Yan. Thank you so much sa inyo, mga ka-LE. At isa-shoutout ko kayo isa't isa bago natin tapusin ang podcast na ito. Okay? Alright. So, shout out sa ating channel member na si Reynaldo Veroy, FY6PD. Yan, shout out sa iyo ka-LE. Shout out kay Cynthia De Vera -C2I. Shout out sa iyo ka-LE. Shout out kay Ezekiel Sampana 7522. Shout out kay Gerald Labitad 3333. Shout out sa iyo ka-LE. Shout out din kay Froilan Tongili 1752. Yan, shoutout sa iyo, Froilan. Shoutout kay KLE Richie Francisco, wow, ganda ng pangalan, 4079. Shoutout kay Christine Lynn Toling 51 at 38 kasi may number sila sa dulo ng name ng mga KLE. Shoutout kay KLE Boy Labo 85. Shoutout kay KLE Nel Casabuena 5541. Nel Casabuena. It's very Spanish. It's giving Spanish. I love it. Shout out naman kay Corazon Iribas 8281. Yan. Take care ka LE. Shout out sa iyo. And of course, ang pinakamatagal nating channel member si Iser Ferrer 741. Shout out sa iyo ka LE Iser. Thank you so much sa inyong lahat, mga ka-LE, and sa inyo, of course, mga channel member. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Okay? So, maraming nangyayari sa mundo natin ngayon. Sabi, start na daw ng World War III, which is wag naman sana, no? Nagmamahal yung gas and everything. So, mga ka-LE, sana okay lang kayo, and I hope na magtagumpay tayong lahat sa mga tinatry nating marating sa buhay. Yun. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa ating podcast channel, sa ating main channel, mga ka-LE. Thank you so much. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating Facebook, TikTok page, at sa ating main channel, Learning Express 101, at sa ating podcast channel, ang Learning Express 101 Podcast. Yan. So, sa mga ka-LE natin na OFW na nasa Middle East, mag-ingat po kayo, and God bless you, and sana po walang mangyaring hindi maganda sa inyo. Ingat kayo palagi, mga ka-LE. Maraming salamat sa pakikinig sa ating podcast ngayon, and maraming salamat. Sana na shoutout kita, ka-LE, and kung hindi kita na shoutout, mag-comment ka lang ulit, and din sasama kita sa pagpipilian sa susunod. Lagi kayo mag-iingat, mga ka-LE. Thank you so much. Gaya ng lagi kong sinasabi, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon, mga ka-LE. Kita-kits sa susunod nating video dahil marami pa tayong interesanting bagay na pag-uusapan. Kaya huwag kayong mawala, mga ka-LE. Sana nagising namin ang isip nyo. Walang bibitiw. Kapit lang. Hanggang sa muli, mga ka-LE. Salamat.